Meron tayong Suzuki Espresso Key. So, medyo ano na siya, luman-luma na, pero 2021 model yun, bugbog na agad. Tapos nakabili tayo ng Suzuki din. Ang nakalagay dito is ID47 chip na 43 MHz. So titingnan natin kung tama siya. Pag tama siya, ipapakat natin, papagay natin dito, tapos subukan natin i-program using itong pin car. Pero i-double check muna natin kung tama siya, o ID47 and yun nga yung frequency kung parehas. And meron din tayong Avanza, nakalagay dyan G and kita and G. So eto, nawala talaga yung isang susi niya, nalaglag, na misplaced somewhere, hindi natin alam. Ngayon nakabili rin tayo ng another key, kaya lang nakalagay dito, basa ba? Nakalagay dito 315 eh, 315 333 433 ang hanap natin 433. So i-verify muna natin kung tamang G chip yung nakalagay dito and kung pareha sila ng frequency para ma-program din natin. So tingnan natin, unahin natin si Espresso. Punta tayo sa more module key programming. Ayan. Tapos basahin natin yung mga transponder. Ayan. So unahin natin to si si Espresso ito. Unahin natin, i-read natin. Read. Yan. Hayaan natin muna siyang mag-read. Dapat kung ano yung lalabas dyan, same lang nitong isa. Ayaw. Data communication failed. Kasi nakalabas yung ganun eh. Kailangan i-update. May update pala. So, update natin. Update. Remote database. Tapusin mo natin update. Tatagal tuloy yung video natin. Hindi pa natin napapakat eh. Papakat muna natin. Pero ito may battery no. Updated na daw. So subukan natin basahin. Ito si Suzuki. Subukan natin basahin. Ganyan na lang. Kaya na siguro yan. Read transponder. Bagal siya magbasa. Dapat i-restart natin yung device. Tagal ayaw. Ulitin natin. Exit natin. Programmer. Ano ka, sira na kagad? Kabibili ka lang. Read transponder. Read. Basahin kung niloloko tayo dito, one time usage ka lang. Yaw, subukan natin tanggalin to, saksak natin pabaliktad. Hindi ko maintindihan sa hayop na to. Key programmer, read transponder, read. May ilaw naman siya, ayaw basahin. Ayun, pag pinindot mo yung more, nakalagay dyan transponder 47 PCF 7961X ID, yan dapat dyan unclonable, diba? Ito pa yung pin. So subukan natin basahin naman itong isa. Ito yung walang keychain. Ito yung isa. Subukan natin i-read to. Dapat ganyan din yung lalabas dyan. Kahit maiba yung ibang details dyan.
read transponder. Kung may battery to ha. Hindi ako sure kung may battery, kadadating lang yan eh. Yun. Specific chip high tag 3. Nako, mukhang hindi ah. Mali yung, pero nakalagay dyan clonable. More status, may pin. Pero bayaan mo na, siguro kaya natin yan. Mali yan ano, nakalagay doon sa specific ano nila. Yung ID same lang nung tinignan ko eh. Pero itong dumating AAC, eh tingnan na rin natin. Maganda sa kanya clonable, kasi yung isa nakalagay dito sa isa lock. So okay, punta naman tayo sa frequency. Tingnan natin kung parehas. So pag pinindot natin to, FSK nya yung lock is 3435, yung unlock 435. Ito pinipindot natin, kita nyo naman may wave. So 435, okay. Itong isa pindutin natin, oh parehas 435. So may ano tayo, may pag-asa makakapag ano tayo, makakapag-susi tayo. Okay, so positive na tayo dito. Masusubukan natin i-program tong dalawang to. Siguro mamaya papakat muna natin. Punta naman tayo kay Avanza. Basahin natin yung chip nito. Read. Yan, ganyan lang yan. Read. Ayan. 4D type G, may ID, nakalagay clonable, DST, 80, main chip. Natin yung more. Wala nang more. So dapat ito yun ha. Pag binasa natin tong isa, ito, dapat halos same din lang yan. Tingnan natin. Read. Yun. 4D, may ID, clonable, DST, main chip. Okay, parehas. Mukhang may pag-asa tayo kay Avanza din. Ngayon, tingnan natin yung frequency. Kung parehas sila. Kasi nakalagay doon kanino. Ano yung nakalagay dito? 315 tsaka 433. Ayan, kailangan natin. Same nung ano. Frequency detection. Subukan natin tong isa, yung original 435, yung unlock 435 din, unlock lock 435. Okay, sana ito 435 din ano, pag ito eh, ayun 435 din, 435 435. So okay, parehas. So ngayon goods tayo doon. Papakat muna natin itong mga to. Papakat muna natin to, sana mura lang, para makapag-program na tayo. Te-testing natin na babalikan ko kayo pagka nakat na. Okay, bye bye.